Module 5 ng Life Skills Self-Directed Module 2020 na may pamagat na Safety and Health at Work, Part 2. Ako nga pala si Ma'am Mira. Tayo po ulit ay mag-aral ngayon. Okay? Bago tayo mag-umpisa sa ating lesson, mag-review muna tayo. Okay? So, meron lang ako ditong mga questions. Kailangan nyo lang naman siyang sagutin. Okay, ang unang tanong ko, what are germs? Ano yung germs? Ano ang ibig sabihin ng germs? Okay, batay doon sa aking na-discuss last time, ano ang ibig sabihin ng germs? So, pag pinanood mo yung videong to, isusulat mo yung sagot mo doon sa continuation ng iyong module. Okay? So, what are germs? Germs are very small organisms that grow in the body and cause infectious diseases. Ito daw yung mga maliliit na organismo na lumalaki, nabubuhay sa loob ng katawan. Tapos, ito yung mga nagkukos ng infectious diseases. Okay? How can we avoid germs? Paano daw natin maiiwasan yung mga germs? O kung talagang may natutunan doon sa last lesson, masasagot ito. By practicing good hygiene and sanitation. Okay? Now, question. Give the difference of hygiene and sanitation. Ano ba yung pagkakaiba ng hygiene sa sanitation? Hygiene is personal cleanliness. Samantalang yung sanitation is public cleanliness. Okay? Yung hygiene pang sarili. Yung sanitation ay para sa public o sa community. Okay? So, pag-usapan naman natin yung continuation noong healthy hygiene and sanitation practices sa 5.2 ng page 14 ng module. Okay? Continuation lang ito. Ito naman ay tungkol sa food sanitation practices. Okay? So, sabi niya dito, how do we keep food, dishes, and work area clean? Washing and cooking food, as important as it is to wash one's hands thoroughly. Okay? You also need to wash food off before eating it so that you do not ingest germs through food. You need to, una, use clean water source to wash off fruit and vegetables. Okay? Before preparing to eat or serve. Diba kapag meron naman tayong biniling prutas or gulay, it is necessary na kailangan hugasan muna yun bago kainin. Diba? Lalo na ngayon na talamak ang virus, yung coronavirus. Kailangan munang hugasan itong mga to bago kainin. Okay? Meron pa nga ang ginagawa, 'di ba? Yung mga gulay, sinasabunan pa nila yung mga gulay para talagang ma-wash off yung mga germs. Tapos 'di ba pagka nung tinanim kasi yon, yung mga gulay at prutas na 'yan, kung minsan nilalagyan niya ng mga pesticides or mga insecticides para hindi mapeste habang pinapalaki yung mga bunga. Okay? So, mas maganda rin na hinuhugasan muna bago kainin para ma-wash out din yung mga pesticides or insecticides na yon na nilagay. Okay? Kasi yun din ay masama din sa ating kalusugan. Next, cook the food thoroughly to get rid of germs that could be on food. This can get rid of a lot of unseen germs. So, ito na nga yung sinasabi ko at alam ko naman na alam nyo na ito, 'di ba? Na yung paghuhugas ng fruits and vegetables, okay, ay paraan para matanggal natin yung mga unseen germs. Remember that some food grows in manure
and you would rather have these germs removed by washing and cooking them out. Ano ba yung manure? 'Di ba ang manure, ito yung mga dumi ng tao or dumi ng hayop na ginagawang pataba, 'di ba? Or ginagawang fertilizer. Okay? Healthy 'yan sa prutas at gulay. Okay? Sa tanim. Pero sa tao hindi yan healthy, 'di ba? Kaya nga kailangan tanggalin natin 'yon sa pamamagitan ng paghuhugas nito. O kaya yung lulutuin ng mabuti. Ayun. Okay. Pag-usapan naman natin yung washing dishes and storing food. Okay? Germs can also be on dirty dishes and cooking pots and pans. So, before and after using the cookingware and kitchen utensils, you should wash dishes with soap and water. Okay? Preferably hot water daw when possible. 'Di ba pansin niyo kapag kakain kayo sa karinderya or sa fast food, yung kanilang utensils, yung kutsara, tinidor nila doon ay nakababad sa mainit na tubig, 'di ba? Kasi namamatay yung germs sa mainit na temperatura. Okay? So ganun din daw kapag naghuhugas ng pinggan, gagamit daw ng sabon at saka syempre ng tubig. Tapos kung gagamitin na natin sila, pwedeng banlian ng mainit na tubig para talagang tanggal yung germs. When storing food, try to make sure that it is sealed in a bag to prevent rats and cockroaches from getting to it. Ayan, pag mag-i-store tayo or mag-iimbak ng pagkain, make sure daw na ito ay selyado para maiwasan yung pagdapo ng kahit anong mga insekto, o yung mga daga or ipis, 'di ba? If you see rat droppings in the food, you should throw it out. They carry many diseases that can make you sick. So kapag may nakita ka daw na pagkain na anuhan na nadapuan, nahawakan na or na-touch na nung daga, tapon na kaagad 'yon. Okay? Huwag namang hinayang. Okay, kasi yung daga kasi ay maraming daladalang sakit. So kapag nakain mo pa yun, probably magkakasakit ka talaga. Never consume any bread or other food products with visible mold. Ano yung mold? Yung amag. 'Di ba? Ano bang kulay ng amag? Parang black, medyo black. Minsan may green pa yun na may white sa gilid konti. Pero ang pinaka-majority ng kulay nun ay black. The food has gone bad at this point and must be thrown out as it could make you sick. Ayan, so kailangan na daw yung itapon kasi hindi na siya pwede. Sabi nga niya, the food has gone bad at this point. Ayun. Okay. Now, itong sinasabi natin na to ay usually napapractice naman na natin to sa bahay, di ba? Pero ang focus kasi ni module ay more on workplace or if you're planning to enter the workforce tulad ng restaurant, karinderya, yung mga ganon. So kailangan mo daw i-consider itong mga to. Okay? Ano yon? Keep your assigned workstation clean by washing it thoroughly with either a sanitizer or a soap, often throughout your shift. Okay? Food in your workstation can be exposed and be contaminated by an unclean surface. So, cleaning it often will help prevent germs from getting you or customers sick. So, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, kaya nga ina-advise na kailangan i-sanitize lagi yung area, yung workstation, 'di ba? Yung mga chairs, tables, lahat kailangan ma-sanitize, pati mga pinto, mga daanan. Ayun, kasi nga, ano ngayon yung virus nakakalat yung virus. Yung ating workplace, pati yung mga pagkain na nandun ay maaaring ma-expose yun at ma-contaminate, 'di ba? So, kailangan linisan natin yung ating workplace.
Tapos may note siya dito. The Department of Health inspects restaurants for hygiene practices. So it is important that all areas remain clean so your employer will be happy with you and your work. So sinasabi lang naman ni Mozul dito na remember kapag ikaw ay magtatrabaho or meron kayong yung workstation na yan, okay, you should remember always yung word na cleanliness. Okay? So, public to. Ibig sabihin, ito ay sanitation. Okay? So, sanitation ay mahalaga sa workstation. Okay? Now, let's apply sa page 15, sabi niya dito, observe someone cooking at home. Is he or she following the practices stated above? Okay? How about your refrigerator or food storage bins? Jot down your observation. So, obserbahan mo daw yung isang tao sa inyo, sa bahay nyo, na nagluluto. Sino ba'y madalas magluto sa inyo? So, i-observe mo lang naman. Titignan mo kung siya ay sumusunod doon sa mga practices na nabasa nyo kanina. Okay? Tapos, tignan mo rin yung inyong ref. Ma'am, paano kung wala kaming ref? Hoy, di wag na yung ref. Yung mga storage bins na lang, yun na yung tignan. Okay? Ano yung mga storage bins? Yung lagayan ng pinggan, yung mga cabinet nyo doon. Diba? So, pwede mong tignan yung mga yon. Okay? And then, write your observations dito sa spaces provided dyan. Okay? So, halimbawa, napansin mo na madumi, or malinis, or kailangan ng isanitize. Yun, pwede mong ilagay yan. Okay? Dito naman sa someone cooking at home, kung nagpa-follow ba siya ng practices, pwede mo naman dyan isulat kung sinusunod niya yung practices na nabasa nyo kanina. Pwede nyo i-specify kung alin yon. Okay? Yung hinuhugasan niya ba? Yung pagkain? Yung prutas or gulay or karne? Yun. So, pwede nyo ilagay yan dyan. In summary, germs or microbes, sa may iba palang tawag sa germs, microbes pa pala. Okay? Come from many different origins, including sa food. Ayan, and can be kept out of food by following some prevention techniques. So, nagbigay siya dito ng prevention techniques. Galing yun dito sa www.ufic.org. Okay? Tapos, ang title niyan, Tips, Good Hygiene Practices. Okay? So, sinabi niya dito, alin ba dito yung sources of microbes? Saan ba nanggagaling yung mga germs or microbes? Okay? So, ang una niya binigay dyan, contaminated kitchen surfaces. Okay? Yung prevention na binigay niya dito, ensure containers and kitchen surfaces are kept clean. Okay? Keep garbage away from food being prepared. So, as much as possible, malayo dapat yung mga trash bins. Okay? Para hindi makontaminate. Okay? And then, yung dust o alikabok. So, ano yung prevention technique niya dito? Keep surfaces clean. Okay? Kaya nga, dapat, everyday, pinupunasan din yung kitchen. Lalo na yung kitchen, yung lababo, diba? Yung sa lutuan, ayun. Para hindi magkaroon ng mga alikabok. Okay? Kasi yung alikabok may dala ring mga microbes yan. Next, yung insects, rodents, and pets. Ayan. Keep them away from food, particularly for dry foods kept outside of refrigerators or freezers. Store in tightly sealed containers. Kasi kapag ka nakapasok yan, wala na, makokontaminate na yan. Lalo na pagka, yung langaw, nako, pagka naitlogan ng langaw yan, medyo hindi na kaaya-ayang, kainin.
Napakarumi na nun, di ba? Kasi yung mga langaw, dumadapo rin sa kung ano-anong basura. Ayan. Next, yung dirty hands or dishcloths. Ayan. Ito yung mga pamunas sa lababo. So, sabi niya dyan, dapat daw i-wash regularly. Nilalabhan din dapat yun. Okay? Hindi yung, nandun na yun, isang buwan, binabasalan, binabanlawan lang, ganon. So, dapat sinasabunan din para mawala yung microbes. Okay. Sa raw foods naman, yung mga hilaw na pagkain, source din pala ito ng germs. 'Di ba? Kasi nga hilaw. Okay? Ano yung mga raw foods na yan? Yung meat, yung mga karne. 'Di ba? Okay. Anong sabi niya dito? Keep foods separate to prevent cross-contamination. Carefully wash preparation surfaces and utensils between uses for different foods. Okay, meron pa siyang pahabol. Take particular care with surfaces and utensils used to prepare meat and poultry to prevent potential spread of salmonella. Kaya nga 'di ba, ang ina-advise ng DOH, dapat dalawa ang chopping board mo. Isang chopping board para sa karne, isang chopping board para sa mga gulay, prutas, o kaya sa mga rekado. Ayun. Kasi hindi pwedeng maghalo 'yon. Halimbawa, naghiwa ka ng karne, tapos doon sa pinaghiwaan mo ng karne, yung kutsilyo, tapos yung chopping board na ginamit mo ay doon din yung gulay. Probably, yung karne, kung halimbawa naglalaman yun ng salmonella, matatransfer din yun doon sa mga fruits and vegetables. Diba? So, dapat magkahiwalay yun. Okay? Siyempre, magsasabi na naman dyan, paano yan, ma? Mahirap lang kami. Isa lang yung aming chopping board. Kung isa lang yung chopping board ninyo, possible naman siguro na, nahugasan ng maigi. Diba? Bago gamitin ulit. Okay? So, halimbawa, gumamit ka ng kutsara, gumamit ka ng kutsilyo, doon sa karne, dapat bago mo gamitin yon sa iba pang pagkain, prutas or gulay, or kahit isa pang karne, huhugasan mo rin yon. Okay? Sabi nga dyan, dapat laging huhugasan. Ayan, carefully wash. So, eto pa, may karugtong pa si 5.2. Water and waste. Ayan. Clean water and toilet facilities. Okay? Kasi, poor water and sanitation can lead to intestinal worms and diarrhea. Ano ba yung diarrhea? Di ba yun yung pagtatae? Okay? So, tuloy ko. And diarrheal diseases such as cholera, dysentery, and typhoid. Okay? So, here is a story to show how germs are spread from feces. So, ito naman, itong part ay tumutukoy siya sa toilet facilities. Okay? Sa CR, sa comfort rooms. So, dapat pala, kailangan mas sanitize din pala ang mga toilet. Okay. One day, a man with diarrhea relieved himself in a field behind the house. Meron daw isang tao, isang lalaki, na meron siyang diarrhea, gusto niyang ilabas. Kinakailangan niya nang ilabas yung kanyang dumi. So, doon na siya inabot sa likod daw ng isang bahay. Okay? Maya-maya, a dog sniffed, naamoy niya, and tasted the ground around the feces. Okay, meron daw aso na lumapit doon, inamoy-amoy, tapos natikman daw yung ground na yon na kung saan nandun yung dumi. Okay? And then, a small boy played with the dog. Meron daw maliit na bata na nakipaglaro doon sa aso. The boy fell into the ground and began to cry. So, tumba yung bata, tas umiyak siya. His mother picked him up. Kinuha siya ng kanyang nanay. Tapos,
he wiped his dirty hands on her dress. So, pinunas daw nung bata yung kanyang maruming kamay doon sa dress nung nanay niya. Okay? The mother was cooking dinner. Nagluluto daw si mother ng dinner nila. She removed the pot using her dress. Tinanggal niya yung kaldero o yung kawali gamit yung kanyang dress. Okay? The dirt or the feces got onto her hands. She served the food to her family. A few days later, they all had diarrhea. Okay. So, nag-serve siya ng pagkain gamit yung kamay niya. So, nahawa yung buong family niya doon sa lalaki na may diarrhea. Okay? So, imagine ganun yung effect nung ano na yan, nung germs na yan. 'Di ba? So, dapat talaga naghuhugas ng kamay bago humawak ng kung ano man. Okay. Now, how do we prevent the spread of germs? Siyempre, una, wash hands before and after using the toilet. Okay, so remember kanina, no, naghanap siya ng toilet pero wala siyang toilet. Kailangan niya nang ilabas. Okay, number 2, use a toilet. Okay, if there is no toilet, relieve yourself far from water sources and where it won't come into contact with animals or people. Tapos, cover it with dirt to avoid flies. Ayun, kung walang toilet at kinakailangan mo na talagang ilabas, sikapin mo sana na malayo siya sa water sources. Kasi, mabilis pong kakalat yung germs, lalo kapag diarrhea, ha. Mabilis kakalat yung germs kapag may tubig. 'Di ba? Tapos, meron pa siyang sinabi dito, kapag ka nadapuan ng langaw yun. 'Di ba? Siyempre, pag nadapuan ng langaw, tapos yung langaw kung saan nadapo, edi nagkalat din ng germs. Kaya nga, kung halimbawa kinakailangan na talaga, make sure na natabunan mo siya ng maayos. Cover it with dirt. Okay? Next, number 3, wash hands before handling food. Yun. So, nung mga nakaraang lesson pa natin, pinag-uusapan yung washing hands, diba? Number 4, use clean and safe methods of preparing and storing food. Yun. Keep animals away from food and water sources. Kasi iniinom yun eh. Kaya dapat malayo sila doon. Iniinom tsaka kinakain yan. Yan yung pinapasok natin sa katawan natin. So, dapat laging malinis yan. Okay? Number 6, protect water sources. Ayan. Kung ang source ninyo ay tangke lang, dapat yan eh, protected dapat. Kung ano yan, kung poso, dapat malinis din. Hindi dapat tumatai hindi dapat dumudumi yung mga hayop kung saan-saan or malapit doon. Okay? Meron lang akong naalalang kwento noon sa isang baryo. Meron isang nagkaroon ng diarrhea. Tapos dumumi lang siya doon sa isang gilid malapit sa may ilog. Nung pagkatapos niyang dumumi doon sa ilog, lahat ng buong baryo nila nagkaroon din ng diarrhea. Kasi na yun pala, yung tubig sa ilog, yun yung ginagamit nila panglaba, yun sila kumukuha ng pangluto, panghugas ng kanilang mga kakainin. Ayun. So, dapat pala, kapag meron kang diarrhea, malayo sa tubig. At wag sana doon sa mga ilog, yung mga ganon. Kasi, marami rin ang maaapektuhan. Bukod sa tao, pati rin mga hayop sa ilog na yun, maapektuhan din. Okay? Use clean water for drinking and washing. Ayan. So, alam nyo na yan. 'Di ba? Number 8, cover food. Of course, para hindi makadapo yung kahit anumang insekto. Hygiene and toilets. Keep wells yung balon and public water places
clean. Do not let animals near drinking water. Also, keep animals out of toilets and homes. Possible hygienic contamination, risk of spreading of disease. Ayun. Kasi kapag kami kung aware kayo doon sa sa worms, yung bulate. Ang dogs kasi minsan, lalo kapag madumi or hindi sila yung pet na naaalagaan, okay? Sila yung nagkakalat din ng mga yung ascaris. Ayun. So kapag na-touch yun or merong dumapo doon kahit langaw tapos dumapo sa pagkain, possible na magkaroon din ng makontaminate yung pagkain at yung makakain nun ay magkaroon din ng ganong worm. Okay? Kaya dapat yung mga animals na yan ay medyo malayo dapat sila sa mga ganyang area. Okay? And then toilet should be at least 20 meters or more away from the water source. Ayun. So kung ang water source mo ay yun nga yung sinabi niya dito, yung balon o kaya yung mga poso, dapat yun 20 meters or more away. Okay? Kasi nasisip-sip ng lupa yun yung dumi. So kapag nasip-sip ng lupa, hahalo yun ngayon doon sa water source. Over time, one can throw lime, dirt, or ashes in the hole to reduce the smell and keep flies away. So pwede daw magtapon doon ng mga abo or yung dirt, yung lupa, 'di ba? Para ma-reduce yung amoy. Kasi kapag mabaho, mas mabango 'yon sa mga langaw, 'di ba? Iyan ang number 1 na nakakapagkalat ng germs. Okay? Make sure your toilet is covered. Oo. Kasi pwedeng pagka yun nga nakadapo diyan, pwedeng maikalat. O kaya naman yung toilet kasi minsan pagka hindi nagagalaw, inaano rin ng mga lamok yan. So dapat talaga tinatakpan. Okay? Disinfecting water. Okay? Number 1, boil water for at least 1 minute. Okay? 3 minutes daw kapag nandun kayo sa mga mabundok na rehiyon. Okay? And store in clean containers. Okay? Bakit? Kasi boiling water will remove yung mga germs na napunta na doon. Okay? Tulad nga na sinabi ko kanina, yung nasa lupa kasi, sinisip-sip niya yon, yung mga kung ano nasa ibabaw ng lupa. Tapos pag nasip-sip na ng lupa, tendency lahat yun bababa sa water source. So hahalo siya doon sa ating water source. So para safe, kailangan pakuluan yung tubig. Okay? Number 2, use chlorine to disinfect water. Okay? Tapos, follow the instructions on the bottle. Ayun. So, alam niyo yung trivia lang nga, yung ating dam, di ba marami tayong dam kung saan yun yung source of water natin, di ba? Naman talaga yan lahat ng nasipsip ng lupa, lahat ng pupunta lahat yun sa water source na yun. Okay? Lang ang ginagawa ng mga tao na nandoon, na namamahala doon sa water sources? Nilalagyan nila yon, dinidisinfect nila yon, tinitreat nila yon, nilalagyan nila ng gamot or kung ano man para pampawala ng mga microbes or ng mga germs. Para kapag sinasala kasi nila yun na maigi, para kapag dating sa atin na consumers ng water, malinis na siya. So, para sure, though malinis na siya, pakuluan din natin yung tubig. Okay? Kaya nga yung iba, ang ginagawa nila, di ba, bumibili ng mineral daw pero purified lang naman talaga. Okay? Purified water ang iniinom. Okay? Minsan pa naalala ko, bumili kami ng filter. Kulay kalawang na yung isang filter namin. Ibig sabihin, marumi. So, kahit na na siya, nasala na siya ng husto, pagdating pa rin sa meron pa rin talagang dumi. Okay. Next, yung think about it. So, sabi niya dito, talk to your family members about the importance of healthy hygiene and sanitation practices. Okay?
So, discuss which areas of your daily routine may be changed in order to ensure that everyone's health is prioritized. Okay? Put the recommended changes in a list and post it where everyone can easily see it and review every day. So, kung nakikita mo naman sa inyong family na hindi ganon yung practice, so pwede mong i-discuss itong natutunan mo dito sa module sa kanila. Okay? Para sila din ay maging aware na ganito pala yung dapat nilang gawin. Okay? So, anong gagawin mo dito? Put the recommended changes in a list. So, gagawa ka daw ng listahan dyan. Tapos, ipopost mo siya kung saan makikita ito ng lahat. Okay? So, yung listahan mo, isulat mo na rin bilang sagot mo dito sa module. Okay? So, yan ang hahanapin ni teacher sa inyo. Next, yung activity 3, yung proper hand washing techniques. Usually parang napahapyawan ko na to sa unang lesson natin, sa part 1. Okay. So, ano yung objectives natin dito sa activity 3? First one, learn the proper way to wash one's hands. Okay. And then, do actual proper hand washing. So, 30 to 50 minutes lang yan. So, sandali lang yan. Okay. After this activity, you will know how to properly wash your hands by reading different material about it, okay, as well as by actually practicing how to do it. Okay, read the information below. So, malalaman daw natin dito kung paano yung tamang paghugas ng kamay. Ay, nako, sasabihin na naman dyan ng mga learners, ano ba yan, ma'am? Alam ko na yan. Basic lang sa akin yan. Yung proper hand washing na yan. Sige nga, so titignan natin yan mamaya kung ano ipagagawa ni module sa inyo. Ito daw yung proper way of washing hands. Okay? So, meron tayong 6 steps. Okay? Una, wet your hands. Basain daw yung kamay. Lagyan ng liquid soap. Lather and scrub for 20 seconds. Tapos, don't forget to wash between your fingers, under your nails, the tops of your hands, okay? Pagka nasabunan na lahat yon, tsaka mo ngayon babanlawan. Ito na tayo sa number 4. For 10 seconds. Okay, at nabanggit ko rin dun sa part 1 na kailangan, di ba, running water. Okay? Number 5, dry your hands ng tissue or yung towel, disposable towels. Okay? And then, turn off the tap. Tingnan niyo yung ginawa niya sa number 6. Hindi niya hinawakan yung mismong gripo, 'di ba, ng kanyang kamay lang. Gumamit siya nung towel. Kasi 'di ba, bago mo nung binuksan mo yung gripo, may germs na yung kamay mo, 'di ba? Dahil naghugas ka na, pag humawak ka ulit diyan, babalik na naman yung germs sa kamay mo. So, uulit ka na naman sa umpisa. So, dapat pala pag pinatay mo yung gripo, gamit ka na ng towel. Okay? So, ulitin ko 6 lang to. 6 na paraan lang kung paano mag-wash ng hands. Sa mga bata, tinuturo namin sa kanila, kantahin yung happy birthday. 3 happy birthday para sure na talagang tanggal yung germs. Now, let's apply. Go to the sink in your kitchen or bathroom and physically go through the step-by-step hand washing procedure on the handout. So, yon, gagawin nyo yung steps 1 to 6. Okay? Gather at least 2 family members together and demonstrate the proper hand washing method to them. So, pwedeng yung mga kapatid, diba? Or ate. Ask them to do the same thing after your demonstration. Make sure that they follow the steps indicated in the handout. Okay? Remember that you should religiously follow the proper steps in washing your hands. Bakit niya sinabing religiously? Diba, every Sunday, religiously nagsisimba ka. Kasi gusto mo magbigay ng, gusto mong magbalik loob sa Panginoon, diba? So, ganun din. Palagi mo siyang gagawin.
And then, palagi mo dapat i-follow yung proper steps in washing the hands. Okay? Through constant practice, you will develop the habit of always washing your hands to prevent the spread of germs and diseases. Ayan. Constant practice daw. So, kung paulit-ulit mo siyang gagawin, okay, magiging habit na siya. Magiging part na siya ng sistema mo. So, kahit hindi mo sabihin sa sarili mo na magugas ka ng kamay, pagka naging habit na siya, naging parte na siya ng system mo, kusa na yan. Hindi mo na kailangan tandaan yung 6 na steps. Gagawin na yon ng kusa ng iyong katawan. Kasi habit na siya eh. Okay? And magandang gawing habit ito para ma-prevent yung spread of germs and diseases. Okay, now, pwede nyong videohan o kuhanan ng video itong gagawin yung hand washing. Okay, with the family member. Okay? So, pwedeng i-send kay teacher, pwedeng i-share kay teacher, pwedeng i-share sa GC. Okay? Meron akong ipapanood sa inyo ng proper hand washing technique, okay, para makaiwas tayo sa anumang diseases. Okay, remember, meron tayong kinakaharap ngayon na problem, yung pandemic, yung novel coronavirus, diba? And one way of preventing this, okay, hindi mo kailangan bumili ng mamahaling face shield, mamahaling face mask, okay, mamahalin na alcohol, mamahaling sanitizers. Okay? All you need to do is practice a proper hand washing technique. So, meron ako ipapanood sa inyong video. Papanoorin nyo lang yan and then answer my question. Washing your hands regularly with soap and water or using a hand sanitizer is the most important thing you can do to protect yourself and others from infection. Germs are a natural part of our daily lives and are present in the air, soil and water, as well as in the human body. Not all germs cause infection, and many germs live in and on the human body without ever causing harm. However, a small number of germs are known to cause infection, and this is why we need to follow good infection control practices. Here's how to effectively wash your hands. Wet your hands with water. Apply enough soap to cover your hands. Rub your hands together. Use one hand to rub the back of the other hand and clean in between the fingers. Do the same with the other hand. Rub your hands together and clean in between your fingers. Rub the back of your fingers against your palms. Rub your thumb using your other hand and do the same with the other thumb. Rub the tips of your fingers on the palm of your other hand and do the same with the other hand. Rinse your hands with water. Dry your hands completely with a disposable towel. Use the disposable towel to turn off the tap. Ayan. So, napanood ninyo yung video. Now, my question is, what is the importance of hand washing? Ano ang importansya o bakit mahalaga ang hand washing? Okay? So, the importance of hand washing. Ano po yung gagawin nyo dyan? Gagawa po kayo ng isang essay. Susulat nyo po yon sa writing space. Ano po yung title? The importance of hand washing. Okay? Sa Filipino naman, ang kahalagahan ng wastong paghuhugas ng kamay. So, yan ang gagawin ninyo. Yung essay ninyo, okay na yung 3 parts. May umpisa, may gitna, tsaka may panghuli. Okay? Basta kailangan makita or mabasa sa writing space kung ano ang kahalagahan ng wastong paghuhugas ng kamay. Okay? So,
Muli, maraming salamat. Ako nga pala si Teacher Mira. It's me, Mira.